marami na daw ang na-addict sa online gambling po. At ngayon mga kapatid, isa sa mga gusto ni Bishop Abed na i-highlight ngayon, marami na daw ang na-addict sa online gambling po. Pag-ingat po kayo dahil marami ngayon na-addicted sa online gambling. No, naubos na kanilang savings, naubos na kanilang kayamanan para lang manalo sa online gaming o online gambling. Sana po ay hindi tayo maghapos nito at ang dami nang nasira na kinabukasan. Marami nang nasira na pamilya. Marami nang nasira na mga relasyon dahil dito. So mag-ingat po tayo lahat. Lalo na sa mga subscribers natin, mag-ingat tayo sa online gambling po. So, marami nang dahil click ka na ng click. So, hindi mo na malayan. Ang dami mo ng perang naubos. Ang dami mo ng oras na nawala. No? Sana po ay delikado po yan. No? Pinaka-delikado po yan. Unang-una ay nalo ka hanggat maging used to it ka na. And then, hindi mo naman namalayan, ang dami mo nang nawala. Nawala na yung mga savings mo, nawala na yung nalubog ka na sa utang. Merong pare na nakaproblema dyan. So, nabahala na si Bishop Abed. Talaga. Sa ano ba yung nakabahala ni Bishop Abed? Ngayon. So, sana hindi tayo maghapos nito. Kapag hindi natin ito mapigilan, hindi natin madisiplina yung sarili natin, mabaon talaga tayo sa utang. Maubos yung savings mo, masira yung buhay mo, masira yung pamilya mo, masira yung utak mo. No? Sana maka-enlight po itong ginagawa natin sa social media. Baka yung mga allowances ng mga anak ninyo ay nandun na. Instead, ipangbili ng pagkain ay hindi na pinagbili ng pagkain. Na pumahaling na sa bisyo, online gambling po. So nababahala po si Bishop dito, Bishop Abed. Sabi ni Bishop Abed sa atin na, Father Darwin, itakol mo naman ito. Ang dami na, no? Kung naabot na ito ni Bishop Abed, yan po ay hindi na ito basta-bastang problema sa ating bayan. Problema sa ating lipunan. So magkaisa na tayo po, be busy doing good. Don't be busy doing gambling. Wala po yun. Wala tayong mapapala doon. Wala namang virtues ang tutubo dyan. No? Lalo-lalo na yung mga tatay po. Anong makikita ng mga anak? Yan po ang maging buhay ng inyong mga anak. So, anong character, anong behavior ng tatay? Yan din ang maging buhay ng inyong mga apo. So, be a model. Mga tatay ngayon, be a model. Mga nanay ngayon, be a model. Sa mga lola at lola, be a model sa inyong mga apo. Dahil lagi lang silang nanonood sa inyo. At yung ginagawa ninyo ay malaking influensya po yun. Unknowingly, unconsciously, maging parte po yan sa kanila. No? Kinakailangan talaga na
maging model po tayo, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, no? So, yan ang kinakailangan natin.